And ngayon po ay tapos na po tayo sa Majesty series natin. And ipopost ko po muna for one series ang pag-aaral natin sa Book of Matthew. Dahil meron pong pangungusap sa akin ng Diyos ito nakaraan that we need to go back to this series which is called Kingdom Culture. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo ang Kingdom Culture. Okay. Salamat po sa Diyos. Ano po? I think it was 3 years ago when we talked about kingdom culture in this church. For some reason, the Lord wants us to go back and learn this once again dahil marami pong gustong ituro ang Diyos sa atin. And alam niyo po, pagkatungkol sa ang usapin ay tungkol sa kaharian, ang lagi ko naaalala ay si Pastor Amel. Kasi ito ang lagi niyang sinasabi na ang interpret o hindi nauunawaan ng mga mananampalataya sa panahon na ngayon ay hindi pumunta dito ang Panginoong Hesus para sa relihiyon. Kung hindi ang itinuro ng Panginoong Hesus ay kaharian. Sabihin mo nga sa katabi mo ang kaharian. That is why, ngayon po pag-uusapan natin about kingdom culture. And ready nyo lang po yung mga Bible because in every point we will go into a verse para po i-enforce ang ating pag-aaral ngayong bagay ito. Manalangin muna tayo. Hallelujah. Aming Ama, maraming salamat po, Panginoon. Pagkat napakabuti mo sa amin, O Diyos. You're the one who sustains this church. Not just spiritually, kundi sa lahat ng bagay, Panginoon. Financially, emotionally, in healing, in every process that we go through, Panginoon. And we pray that right now, may you strengthen our faith as we listen to your word, Jesus. Patuloy mo kaming palaguin at palalimin sa pagkaunawa sa iyong mga salita at sa pagkaunawa sa iyo, Panginoon. At sa kung ano yung totoong mensahe na dala-dala mo para sa amin at sa mensahe, Panginoon, ng pagkamatay mo sa krus at pagkabuhay mong muli at sa aming paghihintay sa iyo sa realidad na nangyayari sa aming mundo ngayon. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ng Diyos. So, ang Panginoong Jesus po, nung siya ay nandito sa mundong ito, in flesh, 2,000 years ago, ang itunuro niya po ay kaharian. At ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, is the rule. Ito ang rule and the reign, ang paghahari at ang pangunguna ng Diyos sa pamamagitan ng ating hari, King Jesus. Okay, kaya meron tayong mga, naalala ko meron tayong merch dati na nakalagay, Jesus is King. Kasi yun sa mga paborito ko because He is. And it is forming a people who are reflecting heaven on earth. Okay? Kaya pagka maraming tao sa panahon natin ngayon, when they hear the word Christianity, pag narinig nila yung salitang Christianismo, Christianity, ang una nilang naiisip ay religion. Tama? Religion, o kaya ang naiisip una ay church attendance, ang naiisip ay morality, kaya nga nagsasabi minsan pag nalaman sa school o sa trabaho na Kristiyano ka, sabihin sa'yo, Kristiyano ka pa naman, di ba? Okay, Kristiyano ka pala. Dahil yun ang una nilang naiisip that we are morally righteous people. Tama? Tingnan mo nga yung katabi mo kung morally righteous. Di ba? Minsan, di ba? Kasi hindi naman natin mapigilan. Pero yun ang unang pumapasok sa isip ng mga tao. O kaya ang unang naiisip, traditions. Because the church has so many traditions, kaya nga nag-split ang church from the original group of people in 1st century AD. Kaya nga meron tayo ngayon mga tinatawag, kaya nga meron Catholics at umalis, nagkaroon ng Protestant from Martin Luther King. And then from that, nagkaroon ng Anabaptist, nagkaroon ng Presbyterian, nagkaroon ng Orthodox, nandyan ng Full Gospel, nandyan ng Evangelicals, hindi po ba? Nagkaroon ng iba-iba because of minor things na pinag-uusapan, and some of these are traditions. Okay po? And minsan ang naiisip din ng mga tao when they hear the word Christianity is just simply trying to become a better person. Diba? Just trying to become the best version of ourselves. Trying to become good. Kaya nga, uso sa panahon natin ngayon yung salitang, okay lang yan basta wala kang tinatapakan na tao. Which is, I am going to say, hindi po yung biblical. Okay po? Ngayon, nung si Jesus ay nag-step into the timeline of history, 2,000 years ago, ang kanyang central message is something so much bigger kaysa dun sa mga bagay na yon.
Which is, nung bumaba si Jesus, tingnan po natin in Matthew chapter 4, verse 17. Kung meron po kayong mga Bible, at i-highlight nyo po sa inyong Bible sa mga notes. Matthew chapter 4, verse 17, nakalagay dyan. And from that time, Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Kung gusto niyo pong basahin yung konteksto, ito po ay pagkatapos ng temptation ni Jesus in Matthew chapter 4. And then in verse 17, nung sinimulan ng Panginoong Jesus ang kanyang ministry, ang unang-unang mensahe na dala in the central message of Jesus Christ is repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ito ay isang announcement. Sabihin mo nga sa katabi mo, announcement. Announcement that the King has come. Na ang hari ay nandito na at ang kaharian ay nandito na din. The King has come and the kingdom is here. Ngayon, kung nami-misunderstand po kasi natin kung ano yung kaharian na yun, we will misunderstand Christianity itself. Kung bakit ba kayo nandito kayong umaga, kung bakit ba kayo pumili na gumising na maaga, maligo at pumunta dito and be a part of this church, we will misunderstand these things. Because gospel is not merely paano ba tayo makakarating sa langit. That is a part, yes. Yun ang una natin pinapangaral, lalo na sa mga evangelists in this church. Pero hindi po yun ang kabuuan ng gospel. The gospel is God's reign, sovereign rule, ang paghahari ng Diyos, breaking into the world, na nandito na sa mundong ito through His Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. At sa buong series po na ito that we are going to learn about this, I pray na maunawaan natin ito at pag-uusapan po natin dito ang mga konsepto tungkol sa hari, tungkol sa lordship, citizenship. Kasi kapag merong kaharian, actually may hari, tama? Merong lord, merong citizenship, ibig sabihin, miyembro ka ba ng kaharian? Ikaw ba ay sakop ng sovereignty ng isang kaharian? Nandiyan ang authority, nandiyan ang kultura ng isang kaharian, and what it means to live as a people of God. Bilang isang pamilya into the family and people of God. Kaya bago natin pag-usapan kingdom living, kung paano mamuhay sa loob ng isang kaharian, ngayon, una natin kailangan maintindihan is, ano ba ang isang kaharian? What is a kingdom and what is the kingdom na ipinapangaral ng Panginoong Jesus? Kasi we misunderstand this, sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ngayon, ano ba yung kingdom of heaven na yun na tinutukoy ni Jesus? Number one, and nasabi ko na po ito, the kingdom is the central message of Jesus. Okay? The kingdom is the central message of Jesus. Basahin po natin ulit. I always read in ESV po ngayon. Matthew chapter 4 verse 17. From the time that Jesus began to preach, saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Sinimula ni Jesus ang kanyang ministry with one message. Isang mensahe. Hindi siya nagsimula ng mensahe niya tungkol sa pag-improve ng buhay natin o mas maging relihiyoso tayo o kaya ayusin natin yung pag-uugali natin, yung behavior natin. Hindi po doon nagsimula eh. Ang unang mensahe ng Panginoong Jesus ay repent. Ano po sa Tagalog ng repent? Magsisi at tumalikod sa kasalanan. Tama? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ang unang mensahe po ng Panginoong Jesus ay tungkol sa kaharian. Sabihin mo sa katabi mo, kaharian. Ngayon, yung salitang kingdom, it refers to the reign, the rule, and the authority of the king. The reign, the rule, and the authority of the king. The kingdom of God is where God rules. Ibig sabihin po, ang kaharian ng Diyos, doon naghahari ang Diyos, God Himself. Sobrang importante po nito because people think that the kingdom is merely a place. Akala kasi natin, kapag naisip kasi natin, katulad niyan, halimbawa, pag sinabi ko po sa inyo ang salitang kaharian, anong unang papasok na image sa isip po ninyo? Merong palasyo, tama? Merong lugar, merong trono,
at mayroong nakaupo doon ng hari. Kaya minsan nakala natin, ang saklaw ng kaharian ay yung lugar lamang. But, biblically, the kingdom is first. Unang-una po, hindi yung lugar, hindi yung paghahari ng Diyos in the whole world. Doon sa buong nasasakupan, in the territory. Ngayon, where Christ rules, alam natin po that Jesus is King. The kingdom is manifested. Ito po yung gusto ko na manawalan nyo eh. Where Christ rules, the kingdom is manifested. Okay? Ngayon from that, saying that, this is where the tension begins. Ngayon, i-introduce ko sa inyo yung tension ng bagay na ito. Kasi ang sabi ni Jesus, kanina pa natin pinag-uusapan, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pero minsan nakikita lang natin yung the kingdom of heaven is at hand. Pero mayroong unang word. Mayroong isang word na nauna doon sa verse na yon, which is, sabihin mo nga, repent. Ngayon yung word po na kasi yun, yung word na yon, it is put there for a reason. Parang ito yung ito yung magsisimula ng pagiging parte natin ng kaharian. When we repent of our sins. Ibig sabihin, if you don't repent of your sins, at namumuhay ka pa rin in your old self, at hindi ka nagbabago sa Panginoong Jesus, I am sorry to say that you are not a part of the kingdom of God yet. Okay, hindi ko sinasara po ang pinto. I am saying, meron pong sinabi ang Panginoong Jesus, this is Jesus Himself saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Nung tinignan ko po ito sa Greek, I always cross-reference into Greek. Yung phrase po na is at hand, kasi medyo hindi so familiar sa atin yung phrase na yun. The kingdom of heaven is at hand. It comes from the Greek word engiken, which means has drawn near, o lumapit. Sabihin mo nga sa katabi mo, lumapit. Pero sobrang importante po din ang ginamit na tense doon kasi it carries the idea sa pagkakagamit in the original Greek. The tense that is used gives us the idea that something has arrived and remains present. Kaya nga may nagsasabi na the kingdom of God is here but not yet. Not yet fully here. It is here but not yet fully here. Ngayon, ano po ibig sabihin nun? Ang kaharian ng Diyos ay hindi na malayo sa atin dahil dinayon sa atin ang pagdating dito ng Panginoong Jesus. The kingdom of God has broken into history 2,000 years ago. The reign of God has come near because the person, the King Himself, Jesus Christ, has come near. Dahil lumapit ang Panginoong Jesus at pinili niya na bumaba dito sa mundong ito, sabihin mo sa katabi mo ito, paborito ko, para sa iyo. That is why the kingdom of God is here and not yet here at the same time. It is quite paradoxical to think about it kasi it is here and not yet here at the same time. Ano po yung ibig sabihin ko doon? It is already here because the King has come. Amen? Nung Christmas season, it was our series yet, tama? The King is here. The King has come. Kaya the kingdom of God is already here. Sin is being defeated. Lives are being transformed. Kaya nga po kayo nandito. And the fullness of Christ's reign has not yet been fully revealed. Ibig sabihin, hindi pa pinapakita sa atin ang kabuuan ng paghahari ng Panginoong Jesus. At the same time, it is not yet fully here because ito ang katotohanan. Sin still exists. Tama po? Nagkakasala pa rin po kayo paminsan-minsan. Tama? Tama po? Wala po tayo may tatanggi dyan. Nagkakasala pa rin tayo paminsan-minsan. Suffering still exists. Sabi nga doon sa The Chosen, sa mga nanonood, ano yun? Bones will still break. Eyes will still break. Lives will still break. Tama? Hearts will still break. It is because suffering still exists. Death still exists. And the fullness of Christ's reign has not yet been fully revealed. Ibig sabihin, nandito ang Espiritu ng Diyos
Binabago tayo, pero at the same time, meron pa rin kasalanan sa paligid natin. At paminsan-minsan, we still suffer from the wages of sin. Tama? And death is still here. So now, tayo, as kingdom people, we live into the tension between Christ has already begun and what Christ will fully complete in the future sa pagbabalik niya. I'm very interested nito mga nakaraan, and I suggest sa mga mahilig manood dito ng podcasts, manood po kayo sa podcast ni John Bevere. Siya po yung tatay ni Justin Bieber. Hindi, joke lang. Hindi niya po tatay. Si John Bevere, one of the greatest writers in the Christian circle. Ang ganda ng podcast niya. Kasi may sinabi siya doon, hindi ko po sinasabi sa inyo kasi sabi sa Bible, walang nakakaalam ng oras at panahon sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tama? Pero sabi niya doon, sabi niya, meron daw possibility. Hindi niya sinasabing totoo ito pero meron daw possibility that Jesus Christ will come back before 2075. Sabi niya po yun hindi ko po kiniklaim yun, hindi niya rin kiniklaim yun, pero there is a possibility lang. Kasi kung titignan natin, in the forming, sa pag-form ng mundo natin, tama, it is 6,000 years sa panahon natin at magsa-7,000 na. Tama, kasi 2,000 years from the age of Adam to the age of, I think it was Noah. Tapos from that time to the time of David, and then from David King Jesus. Ngayon, kaya nga ang taon natin ngayon is 2,000. Diba, 2026 na tayo. So, hindi po, ang ganda rin po doon kasi panoorin nyo, kasi sabi doon, ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay hindi natin dapat katakutan. Kasi minsan ginagawang panakot nakaka-rapture na. Saka yung mga napapanood natin dati sa YouTube, di ba yung gano'n nag-privilege na ganito, tapos biglang kumidance. Tapos may mga naiwan. Tapos may napanood pa akong movie dati, ang naiwan yung pastor. Anong movie yun? Ano ba yung movie na hindi? Kidnap Ang tribulation yun kaya si Abida doon, si Nicolas Cage. Naiwan yung pastor sa church. Yung pala hindi pala totoo Kristiyano yung pastor. Yung pala nag-privilege. That is a reality. Pwedeng malapit ka, mahilig ka magbasa ng Bible, pero hindi totoo sinuko mo yung buhay sa Diyos. Pwedeng nakagamit mo yung gifts mo, meron kang gifts of prophecy, nagpapagaling ka, and yet, yung buhay mo hindi surrendered sa Diyos. That is a possibility. Pero alam niyo po, sabi doon sa podcast ni John Bevere, alam niyo, hindi natin dapat katakutan ang pagbalik ng Panginoong Jesus dahil ang pagbabalik ng Panginoong Jesus para sa atin ay pag-asa. Because the second coming of Jesus Christ is a wedding. Kasalan. Ano yun? Sino po ba ang bride ni Jesus Christ? The church. Tayo. Imagine when you're in love, di ba? When you're in love and meron kang mahal at gusto mo siyang pakasalan. Kaya ito medyo, ito lang po, hindi ko po kayo minamanduhan sa paniniwala about the end times. Kung kayo ay pre-tribulation o post-tribulation o mid-trib kayo. Pero it is, for me sa akin kung pagbabasa ng Bible, talagang pre-tribulation pa paniniwala ako kasi walang isang nagmamahal ang babalik para magpakasal, napahihirapan at sasaktan ng kanyang pangakasalan. Tama? Tama po? I have a very firm paniniwala ko that yung pagbabalik ni Jesus, for us, it is our hope. Eh tayo bilang Kristiyano, we should be looking forward to it. Tama? Dapat excited tayo sa pagbabalik ni Jesus, hindi yung, babalik si Jesus. Look busy, nalala kayo sa movie nila. Jesus is coming, look busy. May tattoo dito sa pit na nila. Yung peking Archbishop. Jesus is coming, look busy. Kunyari daw may ginagawa ka. And sadly, minsan ganun tayo. Okay? Kaya nga, the kingdom of God is already here but not yet kasi hinihintay natin yung pagbabalik ng Panginoong Jesus, which is our hope. I want you to know that that is our hope and excited dapat tayo doon. Kaya nga po, pinutunto po ngayon pag-aaral natin sa Matthew kasi yung next series natin from Kingdom Culture is called Kingdom Paradox. Doon natin pag-aaralan itong mga bagay na ito. Kaya gusto ko maging founded muna tayo sa pagkakaunawa natin about the kingdom. Ngayon, okay? Kung ang kaharian ng Diyos ay paparating pala ang kabuuan at hinihintay natin ng Panginoong Jesus,
But at the same time, nandito tayo at sinasabi natin na parte tayo ng area ng Diyos. Amen? Kung mga katabi mo kung parte ng area ng Diyos, ng Kingdom of God. Yes, amen? Sabihin mo sa Kanya, part ka ng area ng Diyos. Ngayon, tayo, yung katabi mo at ikaw, dapat nire-reflect natin kung ano yung kaharian ng Diyos. Bilang representatives ng kaharian ng Diyos sa mundong ito, we should be reflecting the kingdom of God. Amen? And that is the truth. This means ang Christianity is not merely attending church. Hindi lang pag-attend sa church, hindi lang pakikinig every Sunday sa mga sermon, hindi lang alam mo kung ano yung mga language ng mga Kristiyano, mga sanctification, retribution, justification, hindi lang yon. Hindi lang identifying with a religion, kung hindi ibig sabihin Christianity is living under the reign and the rule and the authority of a king. That is why ang pinreach ng Panginoong Jesus ay repentance. Ang repentance po ay hindi lang pagiging guilty o pakiramdam mo guilty ka sa kasalanan. It means turning, surrendering, and changing direction and coming under God's authority. Ibig sabihin, magpapasakop ka sa authority ng hari. Amen? Marami kasi po ngayon ng mga tao at mga Kristiyano din. Ang gusto si Jesus bilang tagapagligtas, pero they always resist Him as a king. Hindi nila siya tinatanggap as hari. Sa mga mahilig dito manood, when we talk about kings, kapag ka may iniutos sa iyong hari, meron ka bang kakayanan na sumuway? Sa mga mahilig manood ng mga medieval na palabas. Sa mga alam din natin ng history. Anong kaparusahan sa pagsuway sa hari? Ha? Iba-iba, tama? Pero marami sa kanila pinapatay. Iba't ibang klase. When you disobey the king directly, the punishment is death. Minsan pag nagnakaw ka, pinuputo ng kamay. There's beheading. Tama? Iba-ibang klase. Ngayon, hindi ganun ang kaparusahan sa atin ng hari natin. Though that will come, yes, sa mga hindi sumusunod sa Kanya, pagdating pagbalik ng hari, pero binigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya tayo hindi na natatakot doon. Kasi ang gusto natin, sa panahon natin ngayon, gusto natin ng kapatawaran, pero ayaw natin isuko yung buhay natin. Gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng blessing without obedience. Kung hindi tayo sumusunod, gusto natin ng langit without holiness. Posible po ba yun? At papayagan ba ng Diyos yun? For corrupt people to be with Him? Holy, holy, holy God na kinakanta ng mga anghel? Ibig sabihin, Christianity is not merely believing in Jesus. Hindi lamang basta yung naniniwala ka sa Panginoong Jesus. Hindi yun eh. It is surrendering to His reign. Yung pagsuko ng buhay natin sa Kanya, sa paghahari niya. Tama po? Amen? Naunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Ayoko na ma-miss nyo itong bagay na ito eh. Kasi ayoko na maging mga Kristiyano tayo na gusto natin yung pagpapala, gusto natin, naniniwala tayo sa Diyos, we attend church, pero hindi natin sinusuko yung buhay natin, hindi po totoo yun. There is no such thing. Number 2, mapasok po tayo, this is the kingdom priority. The kingdom must be our first priority. Matthew chapter 6, verse 23. Pakibuksan po yung mga Bible. At alam ko, yung iba sa inyo ay memorize ito because this is one of our favorites. Matthew chapter 6, verse 23. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Will be added unto you, sa ESV. Kingdom priority. Pansinin po natin yung ginamit na word, first. Sabihin mo nga sa katabi mo, first. Hindi second, hindi occasionally, hindi paminsan-minsan, hindi kapag ka-convenient. Sabihin mo ulit sa katabi mo, first. Una, hindi po ba? Ibig sabihin, ang kaharian ay hindi idadagdag lang natin sa buhay natin. Hindi siya addition sa buhay natin. Magiging ito yung organizing center of our lives. Ibig sabihin, dito iikot yung buhay natin.
Amen? Pag naunawaan natin that the kingdom of God and His righteousness should be put first, kailangan yan na yung magiging priority ng mga buhay natin. At tingnan niyo po, ang pagkagamit po ng verse na ito ay ginamit sa konteksto ng worry. Ito yung napipreach si Jesus in the Sermon of the Mount, na sabi niya doon, don't worry about your life, di ba? Na inherito niyo tayo sa ibon. Look at the birds of the air. Hindi sila nagtatrabaho pero kumakain sila. Tama? Look at the lilies of the field. They neither spin nor toil, pero sila pa rin yung binibihisan ng pinakamaganda. Diba? Kaya sabi ni Jesus, don't worry about these things. What shall we eat? What shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles worry about these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, sabihin mo nga sa katabi mo, all these things will be added unto you. Yung konteksto po ng pagkakasulat ng Matthew chapter 6 verse 33 ay tungkol sa pagiging anxious natin o worrying natin, sa pag-aalala natin about provision, about survival, about clothing, kung mga maganda yung damit, about clothing, about food, for Peter's sake, and about our future. Alam niyo po ba, mag-isabi natin yung food, alam niyo po ba ang pagkain ang secret weapon ni Satanas? Kaya ako medyo nag-iingat na ako ng pagkain eh. Secret weapon ni Satanas ang pagkain. Sa talaglag sa kasalanan ng sa katawan. Kumitas na? Nagpapawan, di ba? Ano yung mangga ba yun? Baka hindi yung sinabi kung anong prutas yun. Sabi doon, it is the tree of knowledge of good and evil. Pagkain. Saan nawala ang birthright ni Esau? Pagkain. Noong nakalaya ang bayan ng Israel sa Egypt, at nandun sila sa wilderness at pinapakain sila ng Diyos ng mana at pugo. Ano ang naging cravings nila sa Egypt? Sana hindi na lang kami umalis ng Egypt. Meron doon sibuyas, may sibuyas sa likod. May sibuyas doon, may leeks, may honey. Pagkain. Kaya sabi ni Jesus, do not worry about these things. Sabi ni Jesus, yun nga na ibang pinapakain ng Ama, ikaw pa ba? How much more important are you than birds? Amen? Ginamit po itong seek first the kingdom of God and His righteousness in the context of needs. Pangangailangan. Kaya kung meron po sa inyo, ganun pa din ang thinking, I am going to tell you, ang pag-una po sa pangangailangan kaysa sa Diyos ay may kakambal na spirit of poverty. Nagtataka ka, bakit hindi ka makalaya-laya sa kahirapan? Dahil mo kung bakit mali yung priority mo. Hindi pa po ba sapat na ebidensya itong church na to? That way, if we put God first, God provides. Amen? Dati pangarap, sa totoo lang, pangarap lang namin ito, makabili ng mga ganito. Ano niyo po kung magkano isa yan? 22 po yan eh. Yun din, 22 din yun. Hindi ko lang magkano. Kasi sira na po yun, bibili na ako. Sira yung Twitter na, kaya po parang medyo kutub yung boses ko. Kaya tayo Twitter, natanggalin mamaya. Dati pangarap lang namin yun, di ba? Naiiyak kasi din nung nabili kami. Kasi north natin dati yung 10 months nila nun, pangyalang pa, no? Liit-liit. Totoo lang, nagsimula po tayo, but God provides. When you put Him first, dati, nung inuuna namin yung mga pakamundong bagay, hindi nagpo-provide ang Diyos. Ama? Pero unahin mo ang Diyos. Manalangin ka, lumapit ka sa Kanya, maupo ka sa Kanyang paanan, magbasa ka ng Bible mo. Unahin mo ka ng pinapagawa niya sa iyo. Kung ang calling mo ay mag-evangelize, mag-evangelize ka. Kung ang calling mo ay mag-disciple, mag-disciple ka. Kung ang calling mo magsalita, mag-preach. Mag-training ka how to preach. And then you preach. Kung calling mo maging missionary, then go, let us go mission. Let's go on missions. Unahin mo ang Diyos. This is one of the things that I can say na pwede niyo akong subukan dito sa sinasabi ko. Because I have seen how God provides for His people. Amen? Ngayon, ang susi po ng lahat ng ito is this one word which is called, sabihin mo sa katabi mo, priority. Sino ba
ang priority mo sa buhay mo. Alam niyo kung saan natin masusubo kung sino ang priority natin? Pagmulat ng mata mo. Pagmulat ng mata mo, anong una mong hinahanap? Cellphone? Yung sisiyo ba? Yung manok ba? Yung manok mo, siniparato ka? Sino? Kasi ako pagbangon ko, pagbangon ko, lalabas na yung sisiyo, na nagagalit na eh. Pero, yung pagmulat ng mata mo, ano bang una mong naiisip? Nananalangin ka ba muna? Titingnan mo ba muna yung salita ng Diyos? This is how we know what your priority is. Kung ano ang inuuna mo sa buhay mo, pagmulat ng mata mo. At saka yung bago pumigit yung mata mo. Amen? Amen ba? Parang hindi na kayo maka-amen ah. Kasi parang masakit na, no? So, dapat tayo as believers, as kingdom people, our highest priority is supposed to be the kingdom. Sabihin mo sa atin mo, the kingdom. Ngayon, bilang parte ng kaharian, it changes our priorities. Now, it changes our decisions. It changes our ambitions. It changes our relationships, our finances, and our purpose. Binabago niya ng kabuuan ng buhay natin. Tama? And I have known many people na meron silang pangarap sa buhay nila na gusto ko. Di ba pagkataata tayo, anong gusto mo paglaki? Di ba? Maging police car. Sabi si dati, hindi police ha? Police car ang gusto niyang maging. Tama ba? Hindi police eh. Kakaiba. Kasi ako dati gusto kong maging police eh. Police car. Ano bang gusto kong maging paglaki? Ngayon, I have known many people na nung nakakilala sila sa Diyos, binago ng Diyos yung direction ng buhay nila. But, doon sila naging fulfilled. There is no fulfillment apart from God. Amen? And come on, huwag na kayong lumaya sa akin that I had to experience all this pain and heartbreaks just for me to see na tinatawag pala ako ng Diyos maging pastor. Kaya sa mga pastoral people dito, tinawag ng Diyos maging pastor, huwag na kayong tumalag. Sama na kayo kay Dave at mag-enroll na kayo sa PMI, magsama-sama na kayo doon at mag-enroll na kayong tumalag. Yeah? Kasi sasakit lang ang puso ninyo kakapalag sa Diyos. Kasi if we are kingdom people, then ang kagustuhan ng Diyos ang mahusunod sa buhay mo. Tama? Priority! Sinabi bang priority, ikaw pa rin ang masusunod? Amen? Medyo matigas na lulukin na po ito. Magkatabi pa kayo. Hindi na kayong dalawa. Ito nga ako. Magkatabi pa kayong dalawa. Magpihipay na kayo. Mamawala ko. May tampot. Pause lang muna. Okay. Dito po kasi maraming tao na nagsustruggle eh. Mahal natin si Jesus as a Savior, pero we resist Him as King. Paano yung sinasabi kung we resist Him as King? Pag may ipinag-utos siya sa'yo, suway ka. Pag mayroon siyang sinabi sa buhay mo, sa kabila ka dadaan. Sinabi sa'yo, dito ka dumaan, dito ka mag-aaral, ganito yung gawin mo, doon ka sa kabila. Ito yung gusto ko sa'yo yung trabaho, doon ka sa kabila. We resist Him as King. Yung direction na binibigay niya sa buhay natin, ayaw natin. Bakit? Kasi may sarili tayong gustong agenda. Yun nga yung bunga ng kasalanan sa atin eh. Na gusto natin maging Diyos ng buhay natin. We want to have dominion over our lives. Pero pag binasa mo ang Genesis, binigyan ba ng dominion ang tao sa kapwa niya tao? Hindi. Saan tayo binigyan ng Diyos ng dominion? Sa mga hayop. Sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin gawin. Not over ourselves. Dahil ang may dominion sa buhay mo, supposedly, ay ang Diyos lamang. Amen? Pero sa katigasan ng ulo natin, we claim the dominion for ourselves. And eventually, we turned over some of it to the devil himself. Kaya ang tawag sa kay Satanas, di ba?
the ruler of this world. Because we shared some of those dominion to the enemy himself. Na supposedly yung dominion na yun over the lives of people ay sa Diyos lamang. Ginawa tayo ng Diyos for that. Na siya ang may dominion and He is the King and the Lord over our lives. Pero alam niyo po, ang kagandahan ng gospel, it is the King that we surrender to is also the King who died for us. Hindi niya hinayaan na maghirap tayo by ourselves. Hindi siya cruel na king. Hindi siya tyrant. Hindi siya diktador. He is the crucified king. Ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal nung namatay siya sa krus habang makasalanan pa tayo. Dumanak ang dugo niya para sa mga makasalanan. Namatay siya para sa mga rebelde. And He rose again in victory over sin and death and grave. And now, He calls people everywhere to repent. Sabihin mo ulit sa katabi mo, repent. Repent, believe, follow, and enter the kingdom. Enter the kingdom of God with thanksgiving dahil sa ginawa niya para sa atin. The kingdom is not something that we add to our lives. Now it becomes the center of our life. Amen? Ito na yung sentro ng buhay natin. Ang kahayaan ng Diyos. Kaya nga, ang priority natin ay kung ano yung pinagagawa niya sa atin. Amen? Amen po? Number 3, the kingdom produces a different culture. Ito na po, ang kingdom culture. Romans chapter 14, verse 17. Romans chapter 14, verse 17. Sabi po dyan, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Ang Apostol Pablo, tinuturuan niyo tayo na ang kaharian ng Diyos ay nakikita. It is visible sa panahon natin ngayon. Bakit? Hindi kasi ito basta ritual lamang, hindi sa appearances, hindi tradition, hindi religion, kung hindi ang bunga kasi ng kaharian ay mga buhay na binago. Sabihin mo sa katabi mo, transform. Ngayon, kung nakikita mo na mayroong mga buhay na binabago, it is an evidence of the existence of the kingdom of God. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung binago na ng Diyos. Tanungin mo siya, binago ka na ng Diyos? Anong tamang sagot? Binabago araw-araw. Tama? Binabago araw-araw. And that is the evidence of the kingdom of God. When you see transformed lives. And I can confidently say as your pastor in this church that I am glad sa inyo pong lahat na nandito because I can see God transforming your lives little by little. Binabago tayo ng Diyos araw-araw. Tingnan niyo po yung language na ginamit. Righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Ito po yung kingdom culture. Kapag sa loob ng church, merong peace, merong joy, and merong righteousness, then we can say that the kingdom of God is here. Amen? That we are an extension of the kingdom of God in this world. Kapag ikaw ay parte ng kaharian ng Diyos, nagpapatawad ka, you forgive differently, nagmamahal ka differently, ang pananalita mo iba din, you speak differently, you serve differently, you handle conflicts differently, you pursue holiness differently. Bakit? Because we belong to the kingdom of God, not to the kingdom of this world. Amen? Not to the government and the kingdom of this world, but to the kingdom of God. The church is supposed to reflect heaven on earth. Yung mga buhay natin is supposedly a mirror, salamin, na nagre-reflect ng kung anong itsura ng kaharian ng Diyos sa langit dito sa lupa. Kaya nga, when people encounter the church, unbelievers, when they encounter the church, ang nakikita dapat nila sa isang church ay grace, truth, holiness, humility, compassion, ano pa?
The presence of God, it is because we are a reflection of the kingdom of heaven. Hindi perfection, transformation. Okay? Because we can never be perfect. Ngayon, ang mga kaharian sa mundong ito, it divides. Sa mundo pa lang sa Pilipinas pa lang, ano nangyari sa government natin this week? Ano ang nangyayari sa government? Nagkagulo na, di ba? Pag hindi ako nag-preach, hinahanap niyo ako. Ngayon, nandito ako. At ano yung batang? Di ba? Kung ano-ano lang nangyayari. And yes, we have every right to be mad as citizens of the Republic of the Philippines. Pero, we have to understand na kahit anong gawin natin, hindi maaayos itong gobyerno natin. Unless Jesus Christ Himself steps in. Come on! Kasi minsan ganyan tayo ginugulo tayo ng social media, pinag-iwalay tayo Tama? Kaya tayo in this church, we are strictly non-partisan. Ibig sabihin, hindi tayo nakikiayon kahit sa kung sino man. We don't support anyone. Okay? Kasi minsan dyan nagkakayo-walay kahit mga Kristiyano nag-aaway-aaway. Ito, supporter ni Lenny. Ito, supporter ni Duterte. Ito, supporter ni... May supporter pa si Marcos, naglaho na lahat, di ba? Pero, dinidivide tayo, di ba? To be supporters of... Pero, when you think about it, they were controlled by one central controlling power. Isa lamang nagpapagana sa lahat ng yan. Kahit sino pang maupo sa bansang Pilipinas, hindi nyo makakaahon tayo sa lahat ng kinakaharap natin sa Pilipinas, kahit sino maupo. Hindi. Yung problema na yan mag-i-exist napakahabang panahon ng generational curse na tinatamasa natin sa Pilipinas simula pa sa panahon ni Emilio Aguinaldo. Kapag nataksin niya kay Andres Bonifacio at kay General Luna at sa bansang Pilipinas, sa pagbibenta sa atin sa mga Amerikano, do you think hindi ba kapareho yung pinagdadaanan natin ngayon? Think about it. Look at history. Kung paano nawala sa atin ang Northern Borneo, ay binenta sa Malaysia ng ating mga pinuno. Sa tingin natin, mag-aaway-aaway tayo sa social media. Di ba? Magagalit tayo sa social media. Mag-aaway-aaway tayo. When we see that ang nagkukontrol naman sa lahat ng yan is one generational curse, ibig sabihin, ginugulo ng Satanas ang bansang Pilipinas. Ngayon, kung may oras kang magalit, now I am going to tell you, bilang citizens ng kaharian ng Diyos, what we should do is pray. Kasi hindi maaayos yan kahit sinong suportahan mo na gusto mong umupo dyan. Not unless magkaroon ng revival. Pag-abot ng revival lahat ng namumuno, then saka lang tayo makakalaya sa lahat ng bagay na yun. Imposible ba? Hindi. Yung nakata natin kanina, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa Lord. Hindi ba yung lyrics na? Walang imposible. Walang mahirap sa Diyos. Pero kailangan natin manalangin. Tama? What I am saying right now is we are a part of a kingdom, heavenly culture and heavenly kingdom. But we are also a citizen of this nation, but we are also a citizen of the kingdom of heaven. Ngayon, bilang mga Kristiyano, we should be reflective of that at makita yun ng mga tao so that they can experience revival as well. Alam niyo kung paano mababago itong bansang ito, itong bansang Pilipinas, sa pamamagitan mo. Kapag binago ka ng Diyos, at maraming mga tao ang nabago ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo, dahil sa patotoo mo, then maybe we have a chance. Pero kung titignan natin ng Book of Revelation, magiging maayos din naman natin. Merong isang pag-aayos na hindi maganda, pero meron isang pag-aayos na maganda. Eventually, pag-usapan po natin yun. Kung nagkaroon tayo ng series in the Book of Revelation, at mas malalalim na po tayong lahat. Amen? At dito tayo doon ng Diyos. Kasi ang kaharian sa mundong ito, it always divides. Tama? Pero ang kaharian ng Diyos, it reconciles. Ang kaharian sa mundong ito, it thrives on pride. Tingnan nyo, hindi ba pride ang nangyayari kapag sinasabihin na, ikaw, ganito yung sinusuportahan mo, sila ganito yung sinusuportahan,
Nagbabanggaan sila. Ganito kasi yung problema sa inyo. Sabihin ng kabila, ganito kasi yung problema sa inyo. It is pride. Tama? The kingdom of this world, it is always pride. But the kingdom of God, it is always humility. Pagpapakumbaba. Yung mga sistema sa mundong ito, it is always shaped by corruption. Kaya nga tayo, mga Pilipino, sanay tayo sa corruption. Hindi tayo mag-ano. Hindi tayo magturoan o kasi yung government natin. Hindi tayo din mismo, makorap din tayo eh. Pagka may oras na makakalamang tayo, lalamang tayo eh. Tama? Kahit yung simple lang na pag nagdadrive ka, nakita mo nakapula, madaling araw naman, tatawid ka. Hindi ba corruption yun? Tama? Sanay kasi tayo, naka-embed sa DNA natin bilang mga Pilipino, yung corruption, simula pa, 1900s. Ewan ko kung mas matagal pa doon, pero it has been embedded in our DNA. Ngayon, paano yun matatanggal pagka naging Kristiyano ka? At napalitan yung kultura mo bilang Pilipino ng kultura ng kaharian ng Diyos. Then you can change. Then corruption can be rooted out of your life. Kasi ang sistema ng mundong ito, puro corruption, but the system of the kingdom of God is marked by righteousness. Sabihin mo sa tabi mo, righteousness. Kaya nga sabi, di ba, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya kung gusto natin maging pagbabago, hindi ito ang magbabago. Babaguhin ka ng Diyos. Amen? Huwag na po tayong magalit sa social media. Ang problema, galit na galit tayo. Diba? Yung mga tao masyadong galit na galit eh. Baguhin natin. Sarili natin, we do our part. Para kumilos ang Diyos sa mundong ito. Mag-evangelize ka, i-share mo ang salita ng Diyos. Kasi ang mga mula ng mundong ito, ang pinaprotektahan nila lagi yung sarili nilang interest. Yung sarili nila. But the kingdom of God, King Jesus, hindi niya pinaprotektahan yung sarili niyang interest. Ibinaba niya at inialan niya yung sarili niyang buhay para sa atin. Amen? And that is the King I want to follow. That is my King. That is the King of this church. Amen? Jesus is my King. Hindi siya katulad ng mga hari ng mundo ito, ng mga namumula sa mundo ito. He is far different than those people. Amen? Ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos is not just a message na i-preach natin. It is a culture. Sabihin mo nga, culture that we embody. Kaya nga importante yung discipleship. Kaya importante na hindi lang tayo basta tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas. It is important to become a follower of Jesus. Because the Holy Spirit transforms us, believers, from the inside out. Dito sa mundong ito, filled with confusion, pride, greed, division, lust, and spiritual darkness, tayo po, bilang church, sabihin mo sa katabi mo, tayo. We are called to display a different culture. Kaibang kultura kaysa sa kultura natin sa mundo nito. Amen? Sige po, tumayo tayo na.